Eto ha, inquest prosecutor. Oh, attention, inquest prosecutor daw ho mga boss chief amo sir. Nakita ko lang ho ito mga kababayan. Ayan oh, pambansang kawanihan ng pagsisiyasat. Sa madaling salita, NBI mga bossing, no? Eh gusto ko lang po, kailangan ko magbasa dito mga boss chief amo sir eh. Kung ano mismo ang nakasaad o ang kwento, istorya nitong inquest dito sa inquest prosecutor ho mga kababayan. Basahin natin. Sir, respectfully transmitted for inquest proceeding, no? Ang alam ko kapag ka inquest, yun yung magpapiano eh. Tantaran tan yung mga thumb marks ho, no? Yung mga fingerprints, yun, yun na yung ini-inquest. Respectfully transmitted for inquest proceedings, no? Are the record and result of the investigation on entrapment, no? And rescue operation conducted by operatives of the NBI Special Task Group, NBI STG, no, led by Attorney Marvin Gaganyo, puro attorney yung nasa ano, no, sa NBI. Oh, and Agent Queenie Joy, kaya nga agent on case, no, recommended for prosecution daw ho. Ito daw po yung mga pangalan, mga bossing, oh. Oh, Zerin Development Corporation, Zerin Development Corporation at large, no? Number 1, Julie Rose T. Defensor, Chairman and President, residing hindi ko na babasahin yan. Sino yun? Sandali lang. Hindi, titignan ko lang dito kasi ni-research namin eh. Ang hirap kabisaduhin, no, mga bayan. Oh. Naku po. Sabi dito, mga boss chief mo, sir, Julie Rose T. Defensor, Chairman and President, wife of Mike Defensor. Uy, yung pinsan ko, nandiyan na, oh. Pinsan. Pagkadating ko dyan sa Singapore, magpakain ka, ha? Okay na, okay, nako, okay na sa akin yung mga bibingka dyan sa Lucky Plaza. Oh, uulitin ko ho, ayan, yung nakita niyo pangalan, Julie Rose T. Defensor. Si Julie Rose T. Defensor daw ho ay asawa ni Mike Defensor. Nako po. Oh. Ngayon naman, si Roman T. Santos. Oh, taga ano mo? Si Pearl Desiree M. Mencias, no? Michael Pahatin. Ang tanong dito, yung Michael Pahatin ba yung naririnig natin o yung naku, masarap yan pag minamasa, pinsan, yung bibingka. Tama ba ako pag minamasa yung bibingka? Masarap. Oh, ngayon naman, ang tanong natin, yung Michael Pahatin ba ay yung reporter na naririnig natin? No? Sumunod, Miguel Gabriel T. Defensor. Treasurer daw ho. Sino si Miguel Defensor, no? Si Gabriel Defensor, which is ayan, son, anak naman ni Mike Defensor. Putik na yari ito. Oh, son of following anak ni Defensor, following an entrapment and rescue operation conducted in Pasig. Based on NBI records, no, date April 23, 2026. Anong petsa ngayon? 24 diyan sa Pilipinas. So sa madaling salita ho, mga kababayan, ano lang to, kahapon o kagabi, no? Based on NBI record dated April 23, the case stamped in intelligence information that a commercial establishment was being used as a front for organized prostitution daw ho. Aba, baka kaya nagngangangal si Defensor ngayon. No? Kaya simulat sa pool pa lang ho, nung si Pangulong Bongbong Marcos maupo, nakisali na si Defensor sa sa pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, basahin pa natin, ha? Surveillance and authorities conducted surveillance operation in early April 2026, no? Confirming that establishment operated under the guise of legitimate business customers
were reportedly offered sexual services. O, ganun ho. Yung ino-offer nila, mga kababayan daw. Base ha. Through intermediaries with transaction latter consummated in nearby hotel. Aba, yung kagedli lang. Service fees range from 10,000 to 20,000 depending on the arrangement. Aba, April 2021, NBI agent launch coordinate and trumpet operation with support of DSWD, DOJ, DOJ Interagency Council Against Trafficking and PNP. So may mga minor de edad din. Oy, pinsan, ilang taong ka na? Putek ka, baka mamaya sabihin, si Mark Ramos pupunta sa Singapore tapos ipinagluto ng bibingka nung pinsan niya. So, ngayon, may kaduktong pa ito Putik, yari ito. Mga kababayan, akala ko si Defensor talaga. Hindi, Defensor naman din apelido nung misis, tsaka nung anak, mga kababayan. Mali lang naman yung nailagay na litrato, si Mike Defensor. Ngayon, ang maiisip natin dyan, baka kaya nagngangawa at galit na galit at gusto na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos ni Defensor dahil sa mga ganito. May mga illegal di umano na mga gawain yung pamilya nila. No? Ituloy natin, may mga naka-highlights pa. When and where committed? April 21, 2026, 11:30 p.m. onwards inside Chicago, formerly Benito Luna, with business address at Chicago Cliff Point, CW Home Depot, compound, Julia Varga. Ayan daw. Crime committed, Section 4, and act of trafficking. Nakpatay. Parang magagaya ito kay Roque no? Qualified trafficking. Wala pong yan, piyansa. Mga kababayan. Nari pa. Sadali nga. Tingnan na natin. Mike Defensor wife. Pero ayan nandiyan Mike Defensor wife. No? Ayan. Ito ba talaga yun? Julie Rose. Oo nga. Naku po, oo nga. Yun. Ayan, naku, 21 minutes. Naku, ayan. Eksakto. Nauna pa ako Nauna pa ako. Kasi 21 minuto. Ayan, Bilyonaryo News. Basahin natin yung sa Bilyonaryo News mismo. Just in, NBI Director Melvin Matibag confirmed to Bilyonaryo News Channel that Mike Defensor wives and son, Julie Rose Defensor and Miguel Gabriel Defensor, are among those recommended for charges over their alleged involvement in the trafficking of 54 women rescued during a recent anti-human trafficking. Nako, alam ko na sasabihin. No? Nako, mukhang alam ko na sasabihin ng mga DDS dito. Sabihin na naman po ng mga DDS, mga kababayan na tignan nyo, lahat ng kumukontra sa administrasyon, pinapa-aresto, pinapahuli. Sabi ni Sir Danilo Espeo, makakabawi na tayo kay Ngotbi. Tsaka ito mga kababayan, pag sinabing human trafficking, wala pong bail yan. Wala pong piyansa yan. So sa madaling salita mga kababayan, nasa oblo sila. Yung sakla, yung anak at yung misis. Ano po? Tuloy natin to. Section 4, Act of Trafficking. Section 6, Qualified Trafficking of Republic Act 9208, otherwise known as Anti-Trafficking in Person Act. Tapos 54 na kababaihan, mga kababayan. Si Chavit, mahilig lang sa above. Si Chavit, mahilig lang
sa mga ATABs, mga kababayan, 'no. Nakita niyo naman yung huling litrato, na nakita, mga bossing, with Chavit o ATABs. Pero yung ganito na ang front daw, yung kung anong front, tapos ang pinaka talagang kapagka nag-aano na sila, pukpukan 'no, mga kababayan. Base doon sa ano, nakasulat is, 10 hanggang 20,000. Hindi ko naman ho siya linalahat, mga kababayan, pero nung nandiyan ako sa Pilipinas, merong mga tinatawag na mga escort, 'no? May mga tinatawag na mga escort. Bakit ko alam yon? Tsismoso ho ako, yun lang ho yun. Huwag niyong pag-isipan na ano, wala akong pera nung nandiyan ako sa Pilipinas, naku po, ni pamasahe ho, mga kababayan, kinakapos pa ako, eh. Paano ako mag-e-escort? Bakit ba ako nagpapaliwanag diyan sa escort na yan? Pero talagang eto, hmm, talagang ang mangyayari diyan, iisipin ng mga kababayan nating mga Pilipino na kaya nagngangangawa si Mike Defensor, merong mga kabulastugan sa kanilang pamilya na baka mahuli, makuha. Sabi ni Ma'am Choknat, "Shout out kay Mrs. Tulog na." Eto na naman tayo, eh. Ano, tigilan niyo na 'yan, wag 'yan yung pag-usapan natin. Ako kapag dito sa loob ng bahay, ako lagi ang nasusunod dito, 'no. Hindi sila maniwala ho kayo sa'kin, 'no, hindi sila uubra, yung sasabihin, "Oy, sasabihin ako, itigil mo na 'yan, huminto ka na diyan sa ginagawa mo." Yung sasabihan ko, hindi uubra yun. Ano po, 'pag sinabi kong pupuntahan ko yung pinsan ko sa Singapore at pakakainin ako ng monay, ng piso, ay putik na yan, gagawin ko ho yun, pupunta tayo dun, 'no? Oh, ngayon, balik tayo dito, walang ano 'to, mangungulila si Defensor nito. At tapos yung isa pa, kay Defensor may issue din ata si ano, Defensor, mga kababayan. May issue din si Defensor doon naman po sa mga, ano ba yon, yung mga tinitibag yung bato sa mga kabundukan, quarry. Madami ano, kaya pala maingay, mga kababayan. Tayo ho, mga Boss Chipamo sir, um, hindi po tayo nagiging masaya doon sa mga ganitong pangyayari. Pero kapagka merong mga talagang katotohanan 'to, yari sila. Biruin mo 54 na babae, 'no? Hindi ilang counts 'yan, 54 'yan. Kung hindi man ako nagkakamali, sa human trafficking, Karina Bagasolo, shoutout sa iyo, at Randy Gorospe, 'no? Kung hindi ako nagkakamali, sa human trafficking ho, pagka isa yung naghahabla sa iyo, may posibilidad at maaari ka pa, 'no, na makapag-bail. Pero kapagka dalawa pataas, bumalabs na ho yata, mga kababayan. Basahin natin 'to, How committed, 'no? On April 2026, the National Bureau of Investigation Special Task Group, NBI, received an information from a confidential informant regarding alleged trafficking in persons, no, activities being committed by a certain subject chat and several John Does, no, in passing for sexual exploitation, which includes sexual intercourse for a free to paying customer. Yan nga yung sinasabi na 10 hanggang 8,000. Dapat mga class A yan. Base po yun, Base po iyon, mga kababayan, sa mga naririnig kong mga chismis-chismis. Na meron daw mga class A, meron mga class B, at ganun daw po yung presyuhan. Doon lang yan, On 7th April 2026, a surveillance team went to the establishment to verify the information given by the CI, no? Thereafter, it was identified that the establishment operate under the name of Chicago. Ayos, formerly Benito Luna,
with address, Home Depot. Putik na 'to, parang alam ko na 'to. 'Di ba ito yung sa ano, kasi sa Libis madalas ho tayo diyan, eh. Dati ho mga kababayan. Merong, bago ka dumating sa kanto, merong napakalaki na Home Depot. Ewan ko lang kung hanggang ngayon nandiyan pa din ho 'yun, 'no. Tapos sa bandang 'pag kumaliwa ka, papasok dun sa Home Depot, sa likod ng Home Depot, yung ano, yung gimikan naman, 'no, na di umano daw. Sinasabi ni Chavit Singson na siya ang nagmamay-ari, kaso pinagiba ni Pangulong Bongbong Marcos para maging istasyon ng tren kung di ako nagkakamali. 'Di ho ba? Tapos bandang likod ito, meron akong mga nakikita meron akong mga nakikita bandang likod ng Home Depot, mga bar dun. Metro Walk yung kay Chavit, oh yan, oh 'di ba? Yun, oh, natatandaan ko pa din ang Pilipinas, ano? Ang puso ho natin, ang Pilipinas po nasa puso natin, eh. Formerly Benito Luna with address located in Chicago Cliff Point Square, Home Depot compound, Julia Vargas, no, Ugong. Chicago functions as a disco bar. Oh, okay. Disco bar, nightclubs, karaoke, KTV lounge, and hotel. Duktong-duktong. So, ang posibleng mangyari, mga parokyano, pupunta do'n sa nightclub, 'no, magkakaraoke, ganito, ganyan. Tapos baka merong sa loob na taga-alok. Ina-analyze lang po natin mga kababayan, kung ano yung posible, na pangyayari base po dito sa inano ng NBI. Tas may mag-aalok, pagka-alok, okey, 10,000, 20,000, 'no? Sige, dito diretso na sa hotel. Puwedeng gano'n ho mga kababayan, ano? Through surveillance operation, sino kaya yung ginamit ng siyempre gano'n ho, 'di ba? May gagamitin ng NBI, "O ikaw papasok ka, ha, ikaw yung magbabayad, kailangan, aabot kayo do'n sa aabot kayo do'n sa hotel." Sino kaya yun? Ang buenos nun siguro ano, one-stop shop sabi ni Danilo Espejo, kung ang Pangulong Bongbong Marcos merong one-stop shop, 'no, para sa mga OFW, dito naman one-stop shop na ganito naman ang gawain. Through surveillance operation, it was revealed that the modus operandi of subject is to offer victims who are customer care assistant, CCA, for sexual exploitation for a fee through lineup and show up home 6th floor. Nandoon na. But anyway, hindi tayo natutuwa dun sa mga sinapit po. Pero kapagka ganyan naman ang gawain, so yari patay. Lalong magwawala si Defensor siguro nito, ano? Tingnan natin kung ano ang magiging dahilan. Tingnan natin kung ano ang mga sasabihin ni Mike Defensor patungkol po dito kasi wala pa akong nakikita, eh, 'no? Sisihin kaya si President Marcos, ang sabihin kaya ni Mike Defensor, "Tignan niyo po, ayan unti-unti na po kaming ginigipit at tinataniman na po kami ng mga ebidensya et cetera." Panigurado ho, ang NBI kumpletos rekados po, may mga video, may mga et cetera at kung ano-ano pa po 'yan, 'di ba?